Isa ang Pangasinan sa may pinakamaraming bilang ng botante sa bansa. At matapos ang eleksyon, pinoproblema ngayon sa ilang bahagi ng lalawigan ang transmission ng resulta ng botohan. Depektibo raw kasi ang ilang compact flashcards. At balikan po natin ang live report ni Joyce Segi ng GMA Dagupan. Joyce? Maki, patuloy yung sinasagawan canvassing dito sa Pangasinan Provincial Board of Canvasser at patuloy rin ang pagdagsa ng mga MBOC para nga magsumite ng kanilang election returns. Pasado alas 10 kaninang umaga na magsimulang mag-convene ang Pangasinan Provincial Board of Canvassers. Unang sumalang ang Municipal Board of Canvassers mula sa Santo Tomas na siya ring unang nakapag-transmit ng boto. Aminadong COMELEC na mabagal ang pag-transmit ng mga election results sa 40 bayan at 4 na syudad ng lalawigan dahil sa naging problema sa compact flashcards. Siyam na bayang hindi na tinukoy pa ni Election Supervisor Attorney Marino Salas ang may mga naitalang depektibong CF cards. Nakipag-ugnayan umano sila sa National Support Center ng COMELEC para ma-deliver ang pamalit na bagong CF cards. Ang mga bayan na nakapag-transmit na sa PBOC, nagproklama na ng mga panalong kandidato. Samantala, bagaman mayroon na umanong partial results sa mga provincial at congressional positions, hindi muna ito inilalabas ng COMELEC. Ang kampo ng incumbent Governor Amado Espino Jr. nagsasagawa ng sariling quick count. Base sa unofficial results mula sa official election precinct tally, lamang si Espino laban kay Alamino City Mayor Hernani Braganza. Sa ngayon, Maki, tanging 31 na bayan at 3 lungsod sa Pangasinan o katumbas lamang ng 70.83% ang nakapag-transmit ng kanilang electronic COC. Yung mga iba, yan yung hinihintay pa nila at inaasahang bukas na siguro darating yung kanilang itatransmit na electronic COC. Yan muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.